Laking gulat ni Doc nang makita ang pasyente. Ito kasi ang babaeng virgin na nakasiping niya sa isang isla. Magamot pa kaya niya ang sakit nito? At malalaman din kaya niya na nagbunga pala ang isang gabi nilang pagsasama? Nagpalakpakan ang mga pasyente pagkatapos kumanta ni Leon. Agad namang iginilid ni Leon ang kanyang gitara upang lapitan ang kanyang mga pasyente. Karamihan sa mga pasyenteng ito ay mga matatandang cancer patients. Maraming salamat, Doc Leon. Napakaganda talaga ng boses mo, Doc. Pakiramdam ko ay mas effective pang pampalakas ang pagkanta mo kaysa sa gamot. Pambobola nga ng isang matandang pasyente. Naku, Manang Rose, binobola niyo na naman ako para hindi niyo mainom yung gamot niyo mamaya. Nagtawanan nga ang ilan pang mga matatandang nasa parehong kwarto upang lalong maasar si Manang Rose. Tuwang-tuwa nga sila dahil hanggang ngayon ay mukhang hindi pa rin umuubra ang modus niya sa doktor. Paano ba naman kasi? Tulad ng sinabi ni Doc Leon, kung pahirapan lamang sa pagpapainom ng gamot tabat si Manang Rose na ang nangunguna sa listahan sa buong ABM Hospital. Paano naman kasi? Napakapangit naman ang lasa ng gamot na pinaiinom mo sa akin, Doc. Kahit siguro apo ko na walang arte sa pagkain hindi papatusin ang gamot na yun. Reklamo nga ni Manang Rose. Natawa na nga lamang si Leon bago naupo nga sa gilid ng kama ni Manang Rose at marahang hinawakan ang likod ng matanda. Manang, kailangan niyo pong pilitin na gumaling sa lalong madaling panahon dahil sabik na po yung mga apo niyo na makasama ulit kayo. Ako rin, kahit naman alam kong namimiss ko kayong lahat, mas gusto ko pa rin makita kayo na masiglang nade-discharge dito sa ospital. Biglang nagpunas nga ng luha ang ilang matatanda na nakikinig. Sadyang napamahal na nga rin sila kay Leon dahil sa taglay nitong bait. Pakiramdam nilang lahat, meron nga silang kasamang apo na laging handang mag-alaga sa kanilang lahat. Habang abala nga si Leon at ang mga pasyente sa loob, ay hindi nila namalayan na palihim pala silang pinapanood ni Dr. Lea, isa sa mga superior ni Dr. Leon sa ABM Hospital. Habang pinapanood ang mga masasayang ngiti na nakaukit sa mukha ng mga matatanda, ay hindi nga maiwasan ng doktora na mapangiti at maging proud sa baguhang doktor ng kanilang ospital. Isa kasi sa mga signature service itong si Doc Leon ay ang pagkanta sa kanyang mga pasyente upang bigyan sila ng pag-asa at ibsa ng kanilang mga pag-aalala, lalo na sa mga pasyenteng humaharap sa mga nakakatakot na operasyon. Si Dr. Leon ay dating isang sikat na singer na siyang laging nakikita sa mga telebisyon, ngunit itinigil nito ang kanyang career matapos nga siyang makapagtapos sa kolehiyo bilang isang nurse upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa med school at maging isang doktor. Walang nakakaalam sa tunay na dahilan kung bakit biglang tinalikuran ni Leon ang spotlight. Ngunit bakas naman, sa mukha ng binata na siya ay masaya na nga sa kanyang tinahak. Pagkatapos panoorin si na Leon at umalis nga si Dr. Lea, ay nagtungo nga sa kanyang opisina upang makapag-isip. Ang banyagang doktora kasi ay may isang problemang kinakaharap na hindi nagawang lutasan ng kahit na sino pa mang maggagaling na doktor na hiningan nga niya ng tulong. Maging si Dr. Lea mismo na 2 dekada na ngang isang doktora ay hindi ito magawang solusyonan. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip ay dinampot na nga ng doktora ang kanyang cellphone upang tawagan ng isang student nurse na kanyang ginagabayan para sa kanilang on-the-job training o OJT. Miss Castro, pakipuntahan si Dr. Leon at sabihin mong pumunta siya rito sa opisina ko as soon as possible. Seryosong saad nga ni doktora. Agad na sinunod naman ng student nurse ang utos ni Dr. Lea. Sa ward kung saan nga niya natagpuan si Leon, ay nakikipagkulitan pa nga rin ito sa kanilang mga matatandang pasyente. Doc Leon, parang gusto kong kumain ng fried chicken mamaya Pwede ba akong kumain ngayon? Ngayon lang naman. At nagawang magpakyut pa nga ni Manang Rose. Manang naman, bawal po kayo sa mga mamantikang pagkain, di ba? Suway pa nga ni Leon. Napakakulit niyo po talaga. Buti na lang at malapit kayo sa akin. Pabirong dugtong pa nga ng binatang doktor. Nagtawanan na nga lamang ang iba pang mga pasyente dahil hindi na naman pinalampas ng doktor ang kakulitan ni Manang Rose.
Talagang mahigpit nga si Leon pagdating sa kanilang kalusugan at kahit na anong suyo nga nila ay hindi ito bumibigay. Sa kabilang banda, ayaw mang sirain ng student nurse ang magandang mood, ay minabuti na nga lamang niyang sumingit, lalo na't napakaseryoso ng boses ni Dr. Lea kanina. "Excuse me po, Dr. Leon. Pinapatawag po kasi kayo ni Dr. Lea sa opisina niya, asap daw po." Agad na namuo ang isang nalilitong ekspresyon sa mukha ng gwapong doktor, ngunit mabilis pa rin itong nagtungo sa opisina ni Dr. Lea upang makausap ito. Pagkarating nga ni Leon, abala pa nga ang doktora sa pagbabasa ng ilang mga papeles. "Dr. Leon, good morning, maupo ka." Kalmadong saad nga ng doktora. Sumunod naman si Leon at inabangan nga ang susunod na sasabihin ng kanyang kaharap. Hindi nga siya maipagkakailang kinakabahan dahil sa itsura pa lamang ng doktora ay talagang nakaka-intimidate na nga. Bago pa man nagsalita sa Dr. Lea, inabot na nga niya muna ang mga papel kay Leon upang mabasa nga ng binatang record ng isang pasyente. Maingat itong tinanggap ni Leon na para bang isa itong napakahalagang bagay. "That patient is Miss Brianna Hermosa, my daughter. She's the CEO of a certain company abroad, but she's diagnosed with lung cancer and has been receiving medication here in our hospital." Seryosong paliwanag nga ni Dr. Lea habang patuloy pa rin sa pagbabasa si Leon. May problema po ba, doktora? As far as we know, lung cancer is curable, right?" Nagtatakang tanong nga ni Leon. Tumango si Dr. Lea bilang paunang sagot. "Yes, but in her case, mababa ang tsansa ng survival niya for surgery dahil mahina ang katawan niya. We wanted to help her cure her disease pero siya mismo ang may ayaw sa takot na hindi siya makasurvive." Malalim na huminga nga si Leon bago tumitig sa mukha ni Dr. Lea. Mukhang mas seryoso pa ang case na to kumpara sa ine-expect ni Leon. May ideya naman na nga siya sa gustong ipagawa ng doktora sa kanya, ngunit gusto niya munang linawin ito. Ano po ang gusto niyong gawin ko, Doc?" Nag-aalinlangan pa nga na tanong ni Leon. "Ikaw ang gusto kong i-assign sa kanya. Seeing how you handle those hard-headed patients, nagkaroon ako ng pag-asa na kung hindi ako, ay baka ikaw ang makakakumbinsi sa anak ko na magpa-opera. I am not only asking you as your superior, but also as a mother. Doc Leon, tulungan mo akong kumbinsihin si Brianna." Bakas nga sa boses ni Dr. Lea ang lungkot at desperasyon bilang ina ng mabanggit nga na pasyente. Malalim na huminga si Leon at saka muling ibinalik ang tingin sa papel na hawak. Hindi nga isang madaling bagay ang ipinapagawa sa kanya dahil bilang isang doktor ay naiintindihan niya ang takot na nararamdaman ng anak ni Dr. Lea. Ngunit para saan pa nga ba ang kanyang pagiging isang doktor kung babaliwalain rin naman niya ang isang pasyenteng nangangailangan ng tulong? Besides, baka isa rin itong oportunidad upang mapatunayan sa ABM Hospital ang kanyang kakayahan. Sige po, doktora. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Tipid ngiting sagot nga ni Leon. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Dr. Lea. Sa sobrang saya at napatayo nga siya upang makipagkamay kay Leon at magpasalamat ng paulit-ulit. "Nasa room 101 ang anak ko, Dr. Leon. I will send to you her complete medical records para mabasa mo ng maayos. Medyo masungit at matigas ang ulo ng babaeng yun, kaya naman sabihan mo agad ako kung magkakaroon man ng problema. Thank you so much. Tatanawin ko itong malaking utang na loob." Masayang saad pa nga ni Dr. Lea. Pagkatapos makipag-usap sa doktora, ay agad na nagtungo si Leon sa kwartong kinaroroonan ng kanyang bagong pasyente, kasama nga ang isang nurse. Pagkarating sa harapan ng room 101, ay napahinga na nga lamang ng malalim si Leon dahil sa kabang hindi nga niya alam kung bakit at saan nanggagaling. Hindi naman ganito si Leon dahil lagi niyang hinaharap ng may confidence ang kanyang mga pasyente dahil nais niyang magtiwala ang mga ito sa kanya, ngunit mukhang iba ang sitwasyon ngayon. Pagkabukas nga ni Leon sa pintuan ay dire-diretso nga siyang pumasok. Ipinlastar na nga niya ang isang malawak na ngiti sa kanyang gwapong mukha sa kamasiglang hinarap
ang kanyang pasyente na nakaupo sa hospital bed. "Good morning, Miss Hermosa. Ako si Dr. Nico De Leon. Just call me Dr. Leon. Ako ang magiging bagong doktor mo simula ngayon." Pagpapakilala nga ni Leon sa kanyang pasyente. "Leon?" Nanlaki ang mga mata ni Leon nang maayos nang makita nga ang mukha ng kanyang kaharap. Ang kulay tsokolate at mahaba nitong buhok, ang makapal at perfect na kilay, at ang mga mata nitong kailanman ay hindi kayang magtago ng emosyon. Pamilyar ang lahat ng ito para kay Leon. "Bia?" Gulat nga na sadang binata habang naninigas nga sa kanyang kinatatayuan. Hindi maaaring magkamali si Leon. Ang babaeng anak na tinutukoy ni Dr. Leia, at ang bago niyang pasyente ay walang iba kundi ang babaeng nakilala ni Leon 5 years ago. Ang babaeng hinting-hindi malilimutan ni Leon kahit na ilang araw lamang silang nagkasama. Ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso na siyang nag-iwan rin ng malalim na sugat matapos itong mawala pagkatapos ng isang gabing may nangyari sa kanilang dalawa. 5 taon nang nakakalipas nang magbakasyon nga si Leon kasama ang kanyang buong pamilya sa probinsya kung saan lumaki ang kaniyang kinilalang ina. Isang gabi, habang naglalakad nga sa dalampasigan ay nakilala nga niya si Bia na una niyang nakitang nalulunod sa dagat. Walang alinlangan nga na tumalon si Leon sa napakalamig na tubig upang sagipin ang nalulunod na dalaga. "Miss, okay ka lang ba?" Takang tanong nga ni Leon nang makalapit nga si Bia sa kanya. Hindi naman sinasadya ni Leon na mapansin ang manipis na puting damit na suot ni Bia na ngayon ay basa na nga, dahilan para bumakat ang kanyang cleavage. Dahil dito ay nagkaroon nga tuloy ng masamang impresyon ng dalaga. Pinangtasan na nga lamang ni Bia ng kilay si Leon na para bang nakakairita ang binata sa kanyang paningin. Akala niya kasi ay tulad ito ng mga lalaking lumalapit lamang kapag may gustong makuha, tulad na lamang ng ex-boyfriend niya na niloko lang siya. "Manyakis?" Singhal pa nga ng dalaga bago nagmamadaling umalis. Agad na nainis nga si Leon sa kanyang narinig dahilan upang sundan niya ang masungit na dalaga. "Siya? Ang sikat na si Leon? Pinagbibintang ang manyakis? Abay hindi niya ito palalampasin." Sad pa nga ni Leon habang nakataas nga ang kanyang kilay. "Really? Talagang inakala mong sisilipan kita? Kung katawan lang naman ng babae, marami na akong nakita kaya wag kang masyadong mag-assume." Dahil sa sinabi ni Leon ay napalingon pa nga sa kanya si Bia. "O diba? E di inamin mo rin na manyakis ka?" Asar nga nito. Napakamot nga si Leon sa kanyang ulo dahil mukhang na-misunderstood nga ng dalaga ang kanyang sinabi. Ang ibig sabihin lang naman ni Leon ay maraming babayang nagkakandara pa sa kanya dahil sa kasikatan niya bilang isang singer, at ang ilan pa nga ay halos magubad na nga para lamang maakit siya. Ngunit mukhang inaakala ng estrangherang kaharap niya na isa siyang playboy na papalit-palit ng mga babae. "It's not what you think, miss. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. I was just concerned, okay? For your information, student nurse ako at alam mo bang masama sa katawan ng maligo sa napakalamig na tubig kapag gabi? Not to mention, sa dagat ka pa talagang naliligo at hindi ka naman pala marunong lumangoy. Are you trying to kill yourself?" Paninermon pa nga ni Leon. Isang sarcastic na tawa lamang ang isinagot ni Bia sa kanya. "Salamat po, nurse ha, pero hindi ko kailangan ng consultation mo. Baka mamaya isingilin mo pa ako." Asar pa nga nito bago tuluyang umalis at iwan nga ang binata. Inis na inis nga si Leon dahil sa tanang buhay niya ay first time niya pa lamang na mapagbintangan na isang manyakis. Hindi itong naging huling pag-uusap nila Leon at Bia. Ilang beses pa ngang nagtuos ang kanilang landas at kilala na nga rin sila sa probinsya dahil sa palagi nilang pag-aaway. Ngunit kalaunan ay nanlambot rin ang kanilang mga loob para sa isa't isa at naging magkaibigan. Matalik na magkaibigan. Bilang isang bagong turista, si Leon ang nagmistulang tour guide ni Bia na siyang naglibot nga sa kanya sa bawat sulok ng napakagandang isla. Ang dating broken-hearted na si Bia ay natutunan nga na nga ring i-enjoy ang kanyang bakasyon kahit na para silang aso at pusa ni Leon. Doon nga sila mas naging close. "Umiinom ka na naman? Ano bang makukuha mo dyan?
bukod sa hangover at sakit sa atay. Sermon nga ni Leon nang maabutan na naman si Bia na umiinom ng beer sa dalampasigan. Tinawanan na nga lamang siya ng dalaga na parabang sanay na nga siya sa mga litanya ni Leon. Alam mo ikaw, Leon, kaugali mo talaga ang nanay ko eh. Pareho kayong putak ng putak. Saad pa nga ni Bia. Kapansin-pansin ang pulang-pulang mukha nga ni Bia kaya naman napailing na nga lamang si Leon bago inagaw ang bote ng alak na nasa kamay ng dalaga. Agad nga na nagprotesta si Bia upang sana ay agawin ng alak ngunit buong lakas nga itong hinagis ni Leon sa dagat. Ang KJ mo naman, Leon eh. Kainis ka naman. Galit nga ng usal ni Bia habang pag-ewang-gewang pa nga na naglalakad. Hindi na nga pinansin pa ni Leon ang mga reklamo ni Bia at agad na nga niyang inalalaya ng dalaga upang maihatid nga ito sa rest house na tinutuluyan nito. Pagkarating nga sa rest house ay maingat na nilapag ni Leon si Bia sa kama at nagtatakang inilibot nga ang kanyang tingin sa paligid. Isa lamang ang pinggan, baso at pares ng kutsara tinidor. All this time mag-isa lamang pala si Bia sa napakalaking rest house na inuuwian niya. Leon, salamat. Biglang usal nga ni Bia na agad nga na nakaagaw ng atensyon ng binata. Matulog ka na. Huwag kang mag-alala, ilalak ko naman yung pinto mo at ihuhulog ko na lang ang susi mo sa bintana. Paalis na nga sana si Leon nang biglang hawakan nga ni Bia ang kanyang kamay upang pigilan nga siya sa pag-alis. Huwag ka munang umalis hanggat hindi ako nakakatulog, please. Hindi mawari ni Leon ang dahilan ngunit masunurin nga siyang naupo sa tabi ni Bia. Sa loob ng ilang gabing pagkikita nila, hindi maiwasan ni Leon na mapansin nga na may kung anong lungkot na dinaramdam si Bia at bakas ang lahat ng ito sa kanyang mga mata kahit na nakangiti ang dalaga. Napaka-misteryoso ng pagkatao ni Bia at itong dahilan kung bakit mas naging interesado nga si Leon na makilala siya. Nakita ni Leon ang isang gitara na nakasabit nga sa dingding kaya naman agad nga niya itong kinuha upang tignan kung nasa tono ba ang mga strings. Nang makumpirma nga niyang nasa tono nga ito, ay bumalik nga siya sa tabi ni Bia at nagsimulang tumugtog ng isang kanta. Pagkatapos niyang kumanta ay napangiwi na nga lamang siya nang makitang dilat na dilat pa nga rin ang mga mata ni Bia. I thought you were very familiar. And upon searching, nalaman ko na sikat ka palang singer. I'm curious, Leon. Bakit ka nag-aaral bilang isang nurse? Kung kayang-kaya mo namang kumita ng malaki sa singing industry. Bigla ang tanong nga ni Bia, kahit na mapungay pa nga rin ang kanyang mga mata. Napangiti naman si Leon. One day, na-hospital ako because of dengue. Nung bata ako, at may nakilala akong matanda. She was a cancer patient, and she looked so sad. That time I decided to sing a song and after that old patient cried at niyakap niya ako. Sabi niya I made her last moments unforgettable. Pagsapit ng hapon nalaman ng parents ko na wala na siya. I guess that's the root of everything. Gusto kong mas makatulong sa iba gamit ang talentong ibinigay sa akin ng Diyos. Saad pa nga ni Leon. Hindi naiwasan ni Bia na mamangha sa sinabi ni Leon. Alam niyang mabait na tao ang binata. Ngunit hindi niya inasahang ganito kalalim ang dahilan ng kanyang pagdodoktor. Kapag nagkasakit ako balang araw, hahanapin kita para ikaw ang maging doktor ko. Pabirong saad pa nga ni Bia ngunit hindi ito tinawanan ni Leon. Sa halip isang matamis na ngiti ang isinagot niya sa dalaga. Oo naman, you can count on me. Sabi pa nga ng lalaki. Pagkatapos sumagot ni Leon ay naupo na nga si Bia sa kanyang hinihigaan. Masyadong malapit ang mukha ni Bia kaya naman napalunok si Leon at napaiwas ng tingin. Nakakaakit naman kasi ang maganda nitong mukha at ang kissable lips nga nito. Akala ko ba marami ka ng katawan na nakita? Asar pa nga ni Bia habang pinapaalala kay Leon ang una nilang pagkikita. Agad naman siyang sinuway ng binata. Alam ni Leon na nagsisimula na namang mangasar si Bia. Matulog ka na nga, Bia. Uwi na rin siguro ako, mukhang okay ka naman eh. Aalis na nga sana si Leon nang bigla nga siyang hilahin ni Bia pabalik sa kama at agad na hinalikan sa labi. Dahil dito ay mas lalong nagliyab ang init sa pagitan nilang dalawa hanggang sa isa-isa na nga nilang hinuhubad ang kanilang mga damit. Pagkatapos ng gabing yon
ay nagising na nga lamang si Leon na wala na nga si Bea sa kanyang tabi. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga nakatira sa isla ngunit wala ngang nakakita sa dalaga. Nasaktan man ang pride ni Leon, sa nangyari ay tinanggap na nga lamang niya ang desisyong pinili ni Bea. Pagkatapos ng araw na yon, ay nagpatuloy na nga siya sa pag-aaral sa med school at tuluyan na ngang iniwan ang kanyang career sa singing industry. End of flashback. Sa kasalukuyan nga, gulat na gulat pa rin si Leon na nakatingin kay Bea. Nawalan na nga sana siya ng pag-asang makitang muli si Bea, ang kanyang dating naka one night stand. Ngunit ngayon, tila ba ang pagkakataon na mismo ang naglapit sa kanilang landas. Pero, sa kabila ng sayang nararamdaman ni Leon, ay ang lungkot para sa kalagayan ni Bea. Ibig sabihin lamang kasi nito ay si Bea ang nabanggit na pasyenteng humaharap sa matinding sakit ngayon. Hindi inaasahan ni Leon na ang kanilang muling pagkikita ay mangyayari sa isang ospital. Para bang nagkatotoo ang binanggit na biro ni Bea noon na kung sakaling magkakasakit man siya, ay si Leon ang kanyang magiging doktor. Napaiwas naman ang tingin ng dalaga, tila ba biglang naging balisa sa hindi malamang dahilan. Kamusta Leon? Ganap na doktor ka na pala ngayon. Mahinang usal pa nga ni Bea. I'm good, Bea. Ako dapat ang unang magtanong sa'yo niyan. Kamusta ka? Napakamot nga si Bea sa kanyang ulo bago pilyang sumagot sa kanyang kaharap. Heto, delikadong maudlot ang buhay anytime. Pabiro pa nga nitong Saad. Napangiti nga si Leon nang makitang hindi pa rin nagbabago ang kakulitan ng dalaga. Saka pa naramdaman ng binata ang tindi ng challenge na kanyang haharapin. Kung si Bea ang pasyenteng kailangan niyang kumbinsihin, tiyak na magkakagulo ang normal na buhay niya bilang isang doktor. Kailan nga ba kasi nakinig si Bea kay Leon kahit na panay ang sermon niya rito noon? Never na nakinig sa kanya si Bea. Hindi pinatagal pa ni Leon ang kanilang reunion ni Bea. Agad nga niyang inexamine ang mga vital statistics ng dalaga at nakumpirmang mas nakababahala nga ang kalagayan nito kumpara sa inaasahan niya. Kung siya lamang ang masusunod, gugustuhin sana ni Leon na mag-take ng risk si Bea at agad na magpa-surgery na nga. Mamamatay na ba ako? Singit pa nga ni Bea habang abala nga si Leon sa pakikinig sa kanyang heartbeat. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Bea. Gagaling ka pa. Kalmadong saad nga ni Leon bago inalis nga ang stethoscope sa kanyang tenga. Bahagyang tumawa nga si Bea pagkatapos magsalita ni Leon. Tanggap naman na ni Bea na mababa ang tsansang mabuhay nga siya, kaya hindi na nga kailangan pa ni Leon na subukang pagani ng loob niya. Sana nga tumagal pa ako, Leon. Hindi pa ako pwedeng mabura sa mundo. Saad nga ni Bea dahilan upang mapalingon nga si Leon sa kanya. Nakapagtataka lamang ang statement na ito para kay Leon. Dati kasi ay walang pakialam si Bea at kung ano-ano ang ginagawa para sirain ang sarili niyang katawan na para bang ang goal niya ay mawala. Ngayon nakakagulat na gusto ni Bea ang mabuhay pa ng mas matagal. May bago nga kayang attachment na nahanap si Bea na nagtutulak sa kanya para manatiling buhay. Kung ano o sino man ito, sigurado si Leon na napakahalaga nito kay Bea. Kaya naman umabot pa nga ng dalaga sa point na ayaw nga niyang magpa-surgery dahil sa takot na baka hindi siya makasurvive. Doc, magkakilala po pala kayo ni Miss Hermosa. Tanong ng nurse na naka-assign nga kay Bea nang makabalik nga sila sa opisina ni Leon. Kasalukuyang tinutulungan nga ng nurse na si Tanya si Leon sa paghahanda ng mga gamot. Pagkatapos magtanong ni Tanya ay malungkot nang umiti si Leon sa kanya. Yes, nagkakilala kami nung nag-aaral pa ako bilang nurse. Kalmadong sagot lamang ng binata. Napatango-tango naman si Tanya. Hindi man sabihin ni Leon ay nahalata naman ni Tanya na may something sa pagitan nila Leon at Bea na hindi nga nila maamin sa isa't isa. Iba kasing magtinginan ng dalawa. Para bang pareho silang sabik na yakapin ng isa't isa. Ngunit pinangungunahan lamang ng takot o ng kung anumang emosyon. Ex-girlfriend niyo po? Hindi na nakatiis pa si Tanya at diretsahan na ngang tinanong si Leon. No, naging magkaibigan lang kami noon. Agad na sumbat naman.
ng lalaki. Napaiwas naman siya ng tingin dahil muli na namang naalala ni Leon ang nakaraan. Hindi naman niya pwedeng aminin na hindi lamang pagkakaibigan ang namagitan sa kanila ni Bia. Baka bigla pang atakihin nga si Tanya kapag nalaman niyang 5 years ago ay naka one night stand ni Leon ang kanyang bagong pasyente. Tinignan nga ni Leon ang oras at nang makitang lumalalim na nga ang gabi at patapos na ang kanyang oras, ng pagtatrabaho ay nagsimula na ngang magayos si Leon ng kanyang mga gamit. Ngayong gabi kasi ay nag-arrange nga siya ng isang family dinner para sa birthday ng kanyang ina. Bago umalis ay binilin nga niya kay Tanya ang lahat ng dapat gawin. Sandali niya ring binisita ang iba pa niyang mga pasyente at nang makitang ayos na nga ang lahat ay saka pa umalis si Leon. Habang nasa daan dinampot nga ni Leon ang kanyang cellphone at sandaling huminto sa gilid ng kalsada upang tawagan ang kanyang ina. "Mommy, happy birthday!" Malambing nga nasaad ni Leon sa kanyang cellphone. "Thank you, anak. Makakapunta ka ba ngayon? Papunta na kami ni Maris at ng daddy mo sa restaurant." Isang malambing nga na boses ang sumagot sa kabilang linya. Napangiti naman si Leon nang marinig niya ang boses ng ina niyang si Liana. Para bang napawi ang lahat ng kanyang pagod at mas lalo nga siyang naging sabik na makita ito. Si Liana ay hindi tunay na ina ni Leon. Bata pa lamang si Leon ay iniwan na nga siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang ama na si Marcos, ngunit isang aksidente ang naganap na naging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa ng kanyang ama. Dahil naman dito ay nakilala nga ni Leon si Liana na siyang tumayong ina ni Leon. Ang greatest plot twist, abay nagtuos ang landas nila Liana at ng kanyang ama at di kalaunan ay nagka-developan din at nauwi nga sa kasalan. Isa itong happy ending para sa kanilang munting pamilya. Ngayon, wala na atang mahihiling pa si Leon, maliban sa ikabubuti ng kanilang pamilya at ng mga taong mahalaga sa kanyang buhay. "Papunta na po ako, mommy. See you." Excited na saad pa nga ni Leon. "Mabuti naman, anak. Sige, ingat ka ha." Sagot naman ni Liana bago ibinaba ang tawag. Nakangiting ibinulsa nga ni Leon ang kanyang cellphone bago nilingon ang backseat ng kanyang kotse upang sana itignan ang regalo at bouquet na binili nga niya para sa kanyang ina. Subalit napawi ang mga ngiti ni Leon nang makitang wala ang mga ito sa kanyang kotse. Napamura nga siya. "Nakalimutan ko ata sa office ko." Natatarantang usal nga ni Leon bago ipinaikot ang kotse niya pabalik sa ABM Hospital. Nagmamadaling lumakad nga si Leon papasok ng kanyang opisina at agad rin naman niyang natagpuan ng regalo pati na nga ang malaking bouquet ng puting rosas sa kanyang mesa. Para bang natanggalan nang tinik si Leon sa lalamunan dahil kung sakaling nawala niya ang mga ito ay mahihirapan na nga siyang bumili ng bago dahil sarado na nga ang mga shop. "Goodbye, Doc." Bati nga ng mga nurse na namumula pa nga ang mga pisngi nang makita nga si Leon na nakasuot nga ng isang fitted na puting t-shirt. Nginitian na nga lamang ni Leon ng mga nurse habang nagmamadaling lumakad. Ayaw niya kasing paghintayin ng matagal ang kanyang pamilya dahil sigurado naman siyang hindi kakain ng mga to nang wala siya. Malaki at mabibigat nga ang mga hakbang ni Leon at malapit na nga sana siyang makalabas ng ospital nang biglang may kung ano nga na bumangga sa kanyang paa dahilan upang mapatigil nga siya sa paglalakad. Maya-maya pa, "Mama!" Agad na nagpanik nga si Leon nang biglang umiyak ang isang bata habang nakaupo nga sa sahig. Agad niyang iniwan ang bouquet at regalo nga sa front desk upang alalayan nga ang nabangga niyang bata. Kasabay ng pangyayari ang ilang mga pasyenteng isinusugod papunta sa emergency rooms dahil nga sa isang car accident na naganap. "I'm sorry, hindi kita napansin. Nasaan ang mommy mo? Ihatid na kita." Malambing pa nga nasaad ni Leon na habang nag-aalalang baka mas umiyak pa nga ang batang lalaki. Inalalayan nga ni Leon na tumayo ang bata at agad naman itong nagpunas ng kanyang luha. Umiling lamang ito na para bang ayaw niyang sabihin kung sino ang mga magulang niya. Napakamot naman si Leon ng ulo. Gusto niyang tanungin ng mga nurse kung kaninong anak ang batang nabangga niya, ngunit busy nga ang lahat dahil sa emergency. Dahil dito, napilitan na nga lamang si Leon na kargahin ang bata at dalhin ito sa kanyang opisina upang hintayin na nga lamang
na matapos si Tanya sa pagpapainom ng gamot sa mga pasyente. "Are you a doctor?" Biglang tanong nga ng batang lalaki habang magkaharap nga silang nakaupo ni Leon. Hindi rin alam ni Leon kung ano ang sasabihin sa bata dahil hindi naman siya sanay na makipag-usap sa mga batang pasyente dahil halos matatanda nga ang mga napupunta sa kanya. "Yes, I'm a doctor. I'm Dr. Nico De Leon. You can call me Dr. Leon. How about you? Anong pangalan mo?" Ilang segundong tinitigan nga ng batang lalaki si Leon. Mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri nito si Leon. "My name is Gino." Sagot pa nga nito. Hindi alam ni Leon kung bakit natutuwa nga siyang pagmasdan ang bata sa kanyang harapan. Bukod sa nakikyutan nga siya rito ay para bang pamilyar para sa kanya. Ang mukha nito, pinipilit naman ni Leon na alalahanin nga kung nagkita na ba sila, ngunit wala talaga siyang maalala. Sakto namang pumasok nga si Tanya na kararating lamang galing sa ER. Halata ang pagod sa mukha nito ngunit nang masilayan nga niya ang magkaharap na sina Leon at Gino, ay napatakip na nga lamang siya ng bibig. "Anak niyo po, Dok? Parang carbon copy niyo, Dok ah. Magkamukha kayo." Gulat pa nga na tanong ni Tanya. "Huh? No. I actually called you para sana itanong kung nakikilala mo ba siya. I think anak siya ng isa sa mga patients mo." Mariing tinitigan nga ni Tanya si Gino at mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang makilala nga niyang bata. Apo po ito ni Doktora Hermosa," agad na sagot ni Tanya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at agad na palingon sa batang kaharap niya. Biglang bumusangot ang mukha ng cute na bata nang mabanggit nga ni Tanya ang pangalan ng kanyang lola, ang ina ng babaeng naka one night stand niyang si Bia. "Anak to ni Bia?" Hindi makapaniwalang saad nga ni Leon. Tumango-tango naman si Tanya kahit na kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isipan niya. Agad na naglakad si Tanya upang kunin ang kanyang cellphone at walang paalam na pinicturan sina Leon at Chino. Nagtaka nga si Leon sa ginawa ni Tanya ngunit agad naman itong napawi nang agad nga na lumapit ang dalaga sa kanya upang makita ang gusto nga niyang iparating kay Leon. "Sure po ba kayo, sir, na magkaibigan lang po kayo ni Mr. Hermosa noon?" Alinlangan pang ang tanong ni Tanya. Baka naman kasi mapagalitan siya ni Leon sa pagiging pakailamera. Pero kung sakali man, natama ang hula niya na anak ito ni Doc Leon ay para na nga silang nasa isang pelikula na mayroong taguan ng anak. Habang tinititigan nga ang litratong kuha ni Tanya, ay malalim nga na huminga si Leon. Kaya naman pala pamilyar kay Leon ang mukha ni Gino. Kamukha niya pala ito nung bata pa siya. Kalmadong nilapitan nga ni Leon si Gino. "How old are you, Gino? And who is your father?" Agad nga niyang tanong. "4 po," tipid na sagot ng bata. "I don't know where my father is, Doctor. Sabi po ni Mommy nagtatrabaho raw po siya sa abroad." Kwento pa nga ni Gino na naging dahilan ng mas paglalim nga ng hinala ni Leon. "Pakibantayan muna ang bata, Tanya, babalik ako kaagad." Seryosong saad nga ni Leon. Saka nagmamadaling nagtungo nga sa kwarto ni Bia. Pagkapasok nga ni Leon, ay nabutan nga niya na may kausap nga si Bia sa phone dahil pinapahanap nito ang kanyang anak na biglang lumabas ng kanyang kwarto. Leon, akala ko umuwi ka na. Sabi ni Nurse Tanya, wala ka na raw eh." Para bang agad na naintindihan nga ni Bia ang sitwasyon nang makita nga niya ang seryosong mukha ni Leon. Agad siyang napaiwas ng tingin at awkward na bumalik nga sa kama upang maupo. "Anak ko ba si Gino?" Walang prenong tanong nga ni Leon. Agad nga na tumawa si Bia nang marinig nga ang saad ni Leon. "Hindi sira ulo ka ba? Teka, nakita mo si Gino? Kanina ko pa hinahanap ang batang yun eh." Sagot pa nga ng dalaga. Hindi sinagot ni Leon si Bia at sa halip ay mariin nga niyang tinitigan ng dalaga na para bang sinusuri ang bawat emosyon sa mukha nito. Dahil dito ay sapilitang natawa nga si Bia. "Ano ka ba, Leon? Baka magka-issue tayo dahil sa ginagawa mo lalo na kapag may ibang nakakarinig. Hindi ka nga man ni Gino, okay? Calm down. Nasa Kuwait ang ex-boyfriend ko na siya ring papa ni Gino. Hiwalay na kami at sa akin iwan ng bata." Muling tinitigan nga ni Leon ang cellphone na hawak niya. Malakas pa rin ang kutob niya na hindi pa rin siya kumbinsidong hindi siya nga man ng bata. Paano ba naman kasi? Para silang pinagbiyak na bato. Kahit saang anggulo tignan,
Magkahawig talaga silang dalawa ni Gino. Bakit kamukha ako ang anak mo? Paano mo may papaliwanag to? At ipinakita nga ni Leon kay Bia ang litratong nasa cellphone ni Tanya. Awkward na natawa nga si Bia nang makita nga ang picture ni Leon at Gino. Sorry, ano kasi, sa'yo kasi ako naglihi noon. Sagot nga ni Bia bago umiwas nga ng tingin. What? Hindi makapaniwalang tanungan ni Leon. Ang sabi ko, sa'yo ako naglihi noon. Nung ipinagbubuntis ko kasi itong si Gino, lagi ako nanonood ng mga shows mo sa TV. Sagot pa nga ni Bia habang kinakamot nga ang kanyang ulo. Dahil dito ay sumuko na nga si Leon sa pamimilit. Masama para kay Bia ang may stress. Kaya naman hindi na nga niya ito ipagpipilitan pa. Pero hindi ibig sabihin nito ay titigilan na nga niya ang dalaga tungkol sa tunay na katauhan ng anak nitong si Gino. Habang nakatayo nga sa harapan ni Bia, naudlot nga ang napakaraming tanong sa isipan ni Leon nang bigla nga niyang naalala ang kanilang family dinner. Dahil dito ay agad nga na kumaripas ng takbo si Leon at sinabihan na nga lamang si Tanya na isauli na nga lamang ang bata sa ina nito. Dahil sa pangyayari ay na-late patuloy si Leon sa kanilang family dinner. Ngunit buti na lamang ay hindi nagtampo ang kanyang mga magulang. Maswerte pa nga rin talaga si Leon dahil nagkaroon nga siya ng mga magulang na lagi nga siyang iniintindi. Kailan ka ba magpapakilala ng babae sa amin, anak? Kailan ba ako magkakaapo nito? Pabirong sad pa nga ni Marcus sa kanyang panganay na anak. Nakatanggap naman ng isang marahang hampas sa braso si Marcus mula sa kanyang asawa. Ikaw talaga, Marcus. Pinapressure mo naman tong anak natin. Basta Leon, kung magkakaapo man ako ng lalaki, gusto ko yung kamukha mo sana. Dugtong naman ni Liana. Isang ngiti na nga lamang ang ginawad nga ni Leon sa kanilang lahat bago sumabat ang kapatid niyang si Maris. Alam niyo kasi, Mom and Dad, ito kasing si Kuya hindi pa nakaka-move on sa totga niya sa probinsya. Sambit pa nga ni Maris habang pilyang nakatitig na sa kanyang kuya. Totga? Ano yun? Kunot noong tanong naman ang kanilang ina. The one that got away. In short, totga. Naalala niyo po ba yun? Yung babae na palaging kasama ni Kuya noon nung nasa province po tayo. Isang nagbabantang tingin naman ang iginawad ni Leon sa kanyang kapatid, ngunit imbes na matakot sa kanya, ay napangiti na nga lamang ito. Ah, yung Bea ba yun? Nakangiting dugtong naman ni Marcus. Bea po, Daddy. Pagtatama naman ni Marie sa kanyang ama. Napailing na nga lamang si Leon nang magsimula na ngang mang-asar ang kanyang pamilya. Pinagkakaisahan na naman siya ng mga to, kaya naman natawa na nga lamang si Leon. Pagkatapos ng kanilang family dinner, umuwi ang pamilya de Leon at agad nang dumiretso nga si Leon sa kanyang kondo kung saan muli nga niyang naalala ang nangyari sa ospital. Hindi pa rin malis sa kanyang isipan ng paghihinala. Paano kung anak niya nga talaga si Gino at itinatago lamang ito ni Bia sa kanya? Sa kabilang banda naman, paano kung totoo ang sinasabi ni Bia at biglang magkagulo dahil sa pangungulit nga ni Leon? Kapag nalaman ng mga katrabaho ni Leon ang tungkol sa kanila ni Bia, malamang ay magiging malaking issue ito na maaari pang pagawayan nila Bia at ng partner nito na nasa ibang bansa. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tanungan ni Leon sa kanyang sarili habang minamasahe ang kanyang ulo na sumasakit na nga dahil sa kaiisip sa nangyari sa ospital. Kinabukasan tahimik lamang nga sina Leon at Bia habang abala nga si Nurse Tanya sa pag-aasikaso sa dalaga. Maging si Bia ay panay ang iwas ng tingin kay Leon dahilan upang kumunot ang noo ng binata. Pansin rin ni Tanya ang tensyon sa pagitan ng dalawa niyang kasama lalo na't alam niya kung ano ang nangyari kagabi. Tanya, mag-break ka muna. Ako nang bahala kay Miss Hermosa. Seryosong saad nga ni Leon na nagdulot naman ng malawak ng ngiti kay Tanya. Masayang lumabas si Tanya sa kwarto at pakanta-kanta pa nga talaga dahil excited na nga siyang magkape sa kanilang pantry. Samantala napaiwas naman ang tingin si Bia kay Leon na ngayon ay papalapit na nga sa kanya. Maingat na naupo nga ang binata sa gilid ng kanyang kama habang nakaukit sa mukha nito ang napakaraming tanong na nasa kanyang isip. Kaya mo ba ako iniwan kasi may iba kang lalaki na gusto? Kalmadong tanong pa nga ni Leon. Agad namang kumunot ang noo ni Bia sa tanong ni Leon dahil hindi magets nito kung saan ang gagaling ang katanungan ng binata. Kaya naman kunot noo niyang sabi, "Ha? What do you mean?"
Nalilitong tanong nga ni Bia. Si Gino, kung ikakalculate natin ang edad niya, masasabi natin ginawa siya around the same year nung nagkakilala tayo. Kung hindi ako ang ama, does it mean na may boyfriend ka noong may nangyari sa atin? Seryosong tanungan ni Leon. Napaiwas naman ang tingin si Bia dahil sa lapit ng mukha ni Leon sa kanya. Hindi, wala akong boyfriend noon. Pagtanggi nga ni Bia. Nakilala ko ang papa ni Gino pagkatapos ng nangyari sa atin, Leon. Wala ka ba talagang naging boyfriend pagkatapos ng araw na yon? O hanggang ngayon, wala talaga? At nagpapanggap ka lang na iba ang ama ni Gino? Mas lalo ngang inilapit ni Leon ang kanyang muka. Leon naman, hindi ba ipinaliwanag ko na sa iyo ang nangyari? Tama na please, hindi ikaw ang papa ni Gino. Napahawak nga si Bia sa kanyang ulo na parabang pagod na nga siyang makipag-away kay Leon. Dahil dito ay muling nanlumo si Leon. Mukhang hindi niya napigilan ang sarili niya. At eto na naman siya at nangungulit. I'm sorry. Mahina nga niyang usal para kay Bia. Pagkatapos ng maikling usapan nila, ay umalis na nga rin si Leon at nagtungo sa pantry upang kumuha ng makakain. Hindi naman inaasahan ng binata na makakasalubong nga niya ang taong inaasahan niyang makita ngayong araw. Dr. Leon! Pangiting saad nga ni Gino. Nang magtamang tingin nila, agad na tumakbo ang bata palapit kay Leon. Kamusta Gino? Bibisitahin mo ba ulit ang mami mo? Andun siya sa kwarto niya at nagpapahinga. Malambing nga na saad ni Leon sa bata. Tumango naman si Leon habang nakangiti. Saad naman ng bata, Lola said mamaya na raw po kami pupunta kasi she's busy. At agad ngang nawala ang ngiti sa labi ng bata. Then ako nang sasama sa'yo. I'm your mommy's doctor anyway. Suwestiyon pa nga ni Leon bago lumingon nga kay Dr. Leia na may kausap sa front desk. Saglit nga itong napalingon sa kanila nang marinig nga niya ang kanilang pinag-uusapan. Nako Dr. Leon, malikot ang bata na yan. Baka mabala ka pa. Sad pa nga ni Dr. Leia at takmang kukunin na nga sana si Gino. Kay Leon ngunit umiwas ang bata sa kanyang kamay. Nang makita nga ni Leon na nagtatago nga si Gino sa kanyang likuran, ay natawa na nga lamang siya. Don't worry doktora, natapos ko na rin ang mga sikasuhin ng mga pasyente ko. Sad pa nga niya. Napabuntong hininga na nga lamang ang doktora, saka nakangiting ipinaubaya nga ang kanyang apo kay Leon. Bago pa man sila makaalis ay nagpasalamat na nga ang doktora. Habang naglalakad pa na yung tingin ni Leon kay Gino na nakahawak pa nga sa kanyang kamay. Napaka-cute ng munting mga daliri nito, kaya naman todo pigil si Leon na pisulin ng mga daliri ni Gino. Pagkapasok nga ng dalawa sa loob ng kwarto ni Bia, ay gulat na gulat nga ang dalaga sa kanyang nasaksihan. Busy si Dr. Leia kaya ako na muna ang sumama sa kanya. Agad na nga na nagpaliwanag si Leon upang hindi na nga mag-isip ng kung ano-ano si Bia. Mommy! Agad nga na kumaripas ng takbo si Gino papunta sa mommy niya na nakaupo lamang sa hospital bed. Panay ang lambingan ng mag-ina habang si Leon naman ay nakaupo na nga lamang sa isang sulok at pinapanood sila. Ngayon ay niintindihan na nga ni Leon kung bakit natatakot nga si Bia na sumugal para sa kanyang operasyon. Natatakot nga siya na imbes nga na gumaling ay mas maging maikli pa ang mga panahong makakasama niya ang kanyang minamahal na anak. Thank you, Leon. Nakangiting saad na nga lamang ni Bia. Ngumiti lamang si Leon at saka tumango. Nang mapansin nga ni Gino ang simpleng interaksyon ni na Leon at Bia, ay masayang napangiti ang bata na para bang may naisip itong ideya. Dr. Leon, sana po ikaw na lang ang daddy ko. Biglang usal pa nga ni Gino dahilan para parehong manlaki ang mga mata ni Bia at Leon. Anak, bakit mo naman nasabi yan? Ikaw talagang bata ka. Kalmadong suway nga ni Bia sa kanyang anak. Mommy, mabait po si Dr. Leon. I'm not big enough, kaya I can protect you. Pero si Dr. Leon, siya po ang laging nag-aalaga sa'yo. Napakamot nga si Leon sa kanyang ulo dahil sa awkward na enerhiya nga na sa pagitan nila ni Bia. Gino, I'm sure mas cool pa kaysa sa akin ng daddy mo. Saad pa nga ni Leon upang ma-divert nga ang atensyon ng bata. Malungkot na nga lamang na yumuko si Gino na parabang nawalan nga ito ng gana ng mabanggit nga ang kanyang ama. He's not even here to take care of mommy. Pulong pa nga ni Gino sa kanyang sarili na malinaw namang narinig nila Bia.
Napaiwas na nga lamang ng tingin si Bea sa kanyang anak. Bakas ang guilt na nararamdaman niya bilang isang ina ni Gino. Simula kasi nang ipinanganak nga ang bata, ay hindi nito naramdaman ang yakap at aruga ng isang ama. Alam niyang balang araw ay mangangailangan ng bata ng isang father figure sa kanyang buhay. Busy lang talaga ang daddy mo sa trabaho, anak. I'm sorry. Hayaan mo soon magkikita rin kayo. Malambing nga nausal ni Bea sa kanyang anak habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Ilang araw pa nga ang lumipas at naging cycle na nga ni Leon ang pagsama kay Gino sa kwarto ng ina nito. Habang tumatagal mas lalong napapalapit nga ang dalawa sa isa't isa. Napapansin nga ito ni Bea. Minsan nga ay nagsiselos na nga siya dahil mukhang mas close pa nga ang dalawa sa isa't isa. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin matanggap ni Bea sa sarili ang katotohanan. Hanggang ngayon ay nanlalambot pa nga rin siya pagdating kay Leon. Doktor, pag sumasakit po ba ang ngipin ko, pwede po ba akong magpagamot sa'yo? Tanong nga ni Gino habang magkaharap nga sila ni Leon sa isang mesa at parehong gumuguhit sa isang bond paper gamit ang mga krayon ang dala ni Gino sa kanyang bag. Hindi ako dentist eh. Ang dentist kasi ang naka-assign sa paggagamot ng ngipin, Gino. Pero huwag kang magalala. Marami akong kakilala, pwede kitang i-recommend. Kalmadong saad nga ni Leon. Takot po ako sa dentist ko eh. Nakabusangot pa nga na tugon ni Gino. Natawa na nga lamang si Leon habang tinititigan ng cute na reaksyon sa mukha ni Gino. Sa kabilang banda naman ay tahimik nga silang pinakikinggan ni Bea. Nabala lamang sa pagbabasa ng libro sa kanyang kama. Lihim ring napapangiti nga ang dalaga habang pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Gusto mo bang mabulok ang mga teeth mo? Tapos magiging mabaho ang hininga mo? Naku, kapag nangyari yun, hindi ka nalalapitan ng crush mo niyan. Pananakot pa nga ni Leon na mas lalong nagpatawa nga kay Bea. Tinakpan na nga lamang niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang libro upang hindi siya mapansin ng dalawa. Napatakip naman si Gino ng kanyang bibig na parabang nai-imagine niya na ang amoy ng kanyang bibig. Ayoko po ng bad breath, Dr. Leon. Sagot nga ng bata. Halata sa cute na cute nitong mukha na kinakabahan nito. So dapat simula ngayon, huwag ka nang matatakot sa dentist mo, okay? Sa umpisa lang yan. Pero kapag natapos na, marirealize mo rin na hindi naman pala masakit. Plus, your dentist will also give you an ice cream. At bahagyang ginulungan ni Leon ang buhok ni Gino. Muling ibinalik nga ni Bea ang tingin sa kanyang libro habang hindi pa rin maalis ang kanyang ngiti dahil sa nakakatuwang usapan ng dalawa. Ngunit ang mga ngiting ito ay agad ring napawi nang bigla nga niyang maramdaman ang pagkirot ng kanyang dibdib dahilan upang biglang mabitawan nga ni Bea ang hawak niyang libro. Leon, hindi ako makahinga. Paghingi nga ni Bea ng tulong sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Leon nang marinig nga ang sinabi ni Bea. Agad na tinawag nga ni Leon ang mga nurse upang mag-assist sa kanya. Ipinalabas na nga rin si Gino na panay ang pag-iyak dahil sa nasaksiang pangyayari. Habang nasa kasalukuyan ng paggagamot, ay hindi maiwasan ni Leon na malungkot habang nakikita ang mga naluluhang mata ni Bea. Biglang napahawak ang dalaga sa braso ni Leon. At kahit nahirap ngang huminga, ay sinikap pa rin ni Bea na makapagsalita. Tatagal pa ba ako, Leon? Bakas nga ang takot at lungkot sa mga boses ni Bea. Kumuyom nga ang kamay ni Leon at pinigilan nga ang sariling maluha. Natatakot rin si Leon dahil kung muling mawawala sa kanya si Bea sa pangalawang pagkakataon, ay baka hindi na nga niya ito kayanin. At habang buhay na nga niyang sisihin ang kanyang sarili. Marahang hinawakan nga ni Leon ang kamay ni Bea bago nagsalita. Gagaling ka, Bea. Sisiguraduhin kong gagaling ka. Paninigurado nga ni Leon. Malungkot na napangiti nga si Bea bago isa-isang nagsitulo ang kanyang mga luha. Ipinikit na nga lamang niya ang kanyang mga mata na parabang ipinauubaya nga niya kay Leon ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Pagkatapos nilang maikalma si Bea at maibsan ang hirap nga nito, sa paghingay agad itong nakatulog. Sa tabi naman ni Bea ay tahimik na nakaupo si Leon na hinihintay nga siyang magising. Habang pinapanood ang nanghihinang katawan ni Bea, ay muling nanumbalik ang lungkot sa dibdib ng binata. Hindi lamang para sa kanya kundi para na rin kay Gino. Kapag may masamang nangyari kay Bea,
Mas malaking damage ang idudulot nito sa bata. Maya-maya pa ay biglang gumalaw ang mga daliri ni Bia bilang senyales na nag-uumpisa na nga itong magkamalay. Pagkadilat ng dalaga ng kanyang mga mata, ang malungkot na mukha ni Leon ang agad na bumungad sa kanya. Salamat sa Diyos. Akala ko pa naman mamamatay na ako. Sad pa nga ni Bia. Kahit nangihina na nga siya ay nagbibiro pa rin nga ang tono niya. Bia, magpa-surgery ka na kasi please. Kung patuloy nating hahayaan ang sakit mo, baka mangyari ang kinakatakutan natin. Pagmamakaawa pa nga ni Leon. Paano kung gagawin ko yun? Hindi naman ako makasurvive, Leon. Sad pa nga nito. Mas maiging maikli pa ang buhay ko. Kung hindi ako magpapasurgery, at least meron pa akong ilang buwan para mabuhay. Hindi ko pa kayang mawalay kay Gino. Paliwanag nga ni Bia habang nagpipigil ng kanyang mga luha. Ako ang gagamot sa'yo, Bia. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Marahang hinawakan nga ni Leon ang kamay ni Bia. Ramdam niya ang panlalamig ng kamay ng dalaga, pati na nga rin ang marahang panginginig nito. May tiwala ko sa'yo, Leon. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot. Sagot nga ni Bia. Huwag kang mag-alala, Bia. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Malapit ka sa akin. Pati na rin si Gino, gagawin ko ang lahat para magkasama kayo ng matagal. All you have to do is to trust me, Bia. Ilang segundong nagkatitigan nga ang dalawa. Bago tuluyang tumango nga si Bia. Sige, Leon. Pero may hihingin sana akong pabor sa'yo. Pwede bang samahan mo ako bukas? Gusto ko sanang mamasyal eh. Gusto ko munang gawin ang mga bagay na gusto ko bago ako magpagamot. At least, kung mawawala man ako, wala na akong pagsisisihan pa. Agad na nagsitulo nga ang mga luha ni Bia. Pagkatapos magsalita, agad naman siyang dinamaya ni Leon sa pamamagitan ng isang yakap. Habang marahang hinahaplos nga ang likod ni Bia, ay mas naging desidido na nga si Leon na gawin ang lahat upang matapos na nga ang pagsubok na pinagdaraanan ni Bia. Kung sakaling hindi nga siya nga ni Gino at mas pipiliin ni Bia na buuin ang kanilang pamilya, ituturing na nga lamang ni Leon na isang karangalan ng mapagaling si Bia. Mukhang aminado nga si Leon sa kanyang sarili na masyado na nga niyang mahal si Bia, to the point na handa nga niya itong palayain kung ito ang kanyang ikasasaya. Ngunit susubok pa rin siyang kunin ulit ang loob nito hanggang sa tuluyan na ngang sabihin ni Bia na gusto na nga niya itong tumigil. Kinabukasan ipinark na nga ni Leon ang kanyang kotse sa parking lot at tinulungan na nga ang mag-ina na tanggalin ang kanilang seatbelt. Masayang tumakbo ang batang si Gino papunta nga sa napakalawak na park habang si Bia naman ay inaalalayan nga ni Leon. Sa araw na ito, hindi lab gown o uniforme ang suot nilang dalawa. Para nga silang isang normal na pamilyang namamasyal. Dinaluhan nga nila Gino sa paglalaro sa swing at sa mga duyan. Panay ang tawa ni Gino at Leon habang pinapanood naman sila ni Bia sa isang gilid. Pagkatapos ng kanilang paglalaro ay naisipan naman nilang kumain ng ice cream. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng ice cream parang halos isang taon nang nakalipas. Tagal ko ng cravings to. Sad pa nga ni Bia at nakita nga niyang tuwang-tuwa nga talaga siya. Kaya naman napangiti nga si Leon. Nakita nga nitong magandang tawa ni Bia kaya natutuwa siya. Sayaman mo? Kayang-kaya mong bilhin ng isang company ng ice cream. Sabat pa nga ni Leon. Dahilan upang matawa si Bia. Minsan maging siya ay nakakalimutan na nga ring CEO pala siya ng isang kumpanya. Si Mama ang nag-asikasa sa kumpanya ko ngayon. Ano ba naman kasing magagawa ko sa mahinang katawan na to? Pabirong saad pa nga ni Bia. Napangiti na nga lamang si Leon. Hindi tatagal ay makakabalik rin si Bia sa normal nitong buhay at sisiguraduhin ni Leon na mangyayari yon. Habang pinapanood ni Bia ay palihim na ngang napangiti si Leon. Pakiramdam niya kasi ay parang nagde-date sila ngayon. Pwede naman siguro siyang magpakadelulu kahit minsan, 'di ba? Bia, sandali. Huwag ka munang gagalaw. Saad nga ni Leon nang makita nga ang kakarampot na ice cream na naiwan sa gilid ng labi ni Bia. Agad namang namula ang mga pisngi ni Bia nang biglang punasan nga ni Leon ang gilid ng kanyang labi gamit ang daliri nito. Ang corny mo naman, Leon. Crush mo pa rin ako hanggang ngayon, no?
Pangasar nga ni Bia upang itago ang hiyang nararamdaman. Oo, halata rin naman na ganun ka rin eh. Ang pula ng pisngi mo oh. Natatawang saad pa nga ni Leon. Saka biglang pinisil nga ang isang bahagi ng pisngi ni Bia. Leon nakikita tayo ng bata. Mahinang banta pa nga ni Bia habang tinititigan nga si Gino na abala sa kanyang ice cream. Sabi ng anak mo gusto niya raw akong maging daddy. Okay lang naman yun sa akin. Uso naman ang comeback ngayon, di ba? Bulong pa nga rin ni Leon dahilan upang tuluyan na ngang umalis si Bia sa tabi niya dahil sa labis na pamumula ng kanyang mga pisngi. Mommy, meron pang fountain dun oh. Gusto ko pong magtapon ng coin at mag-wish dun. Biglang saad naman ni Gino na siyang ikinagalak nga ni Bia. Sa wakas lumitaw nga ang isang opportunity upang makaiwas nga siya sa pangaasar ni Leon. Good idea nak, tara punta tayo. Saad nga ni Bia at saka iniwan si Leon. Kunot noon namang sinundan ni Leon si Bia na nagmamadaling umalis. Isandali, hintayin niyo ako. Usal pa nga ni Leon, saka nagmamadaling sinundan nga si Bia. Pagkarating nga sa fountain, ipinikit nga ni Gino ang kanyang mga mata habang nakahawak nga ng 5 piso sa kanyang munting daliri. Ang wish ko ay sana gumaling na si Mommy and we will live happily ever after with Dr. Leon. Pareho na lamang napaiwas ng tingin sa na Leon at Bia dahil sa sinabi nga ni Gino. Pagkatapos itapon ni Gino ang coin sa fountain ay tahimik itong naupo sa isang bench habang pinapanood nga ang mga lumalangoy ni isda. Bakit ako pa rin hanggang ngayon, Leon? Hindi naman ganun katagal ang pinagsamahan natin dati, diba? Isa pa ibang-iba na ang itsura ko ngayon sa itsura ko dati. Tignan mo ako ngayon. Maputla, medyo payat at parang aso na ubo ng ubo. Mahinang saad pa nga ni Bia habang nag-iingat nga na hindi nga marinig ni Gino na nasa harapan lamang nila. Isang ngiti ang unang isinagot ni Leon. Kay Bia bago nga nagsalita. Hindi ko rin alam eh. Sa totoo lang, hindi ko may paliwanag. Basta ang alam ko, ikaw lang ang gusto ko, Bia. Kahit naman mag-transform ka bilang isang asong nakakapagsalita, pareho pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Simula noon hanggang ngayon. Hindi na nga napigilan pa ni Bia ang matawa dahil sa sinagot ni Leon. Asong nakakapagsalita? Talaga lang Porket ubo ng ubo? Itutulad mo talaga ako sa aso? Asar pa nga ni Bia bago palihim na kinurot si Leon sa tagliran. Napataas naman si Leon ang kamay na para bang nagsusurrender. Hindi ganun ang ibig kong ipahiwatig sa'yo, waray minis. Kahit ano pang itsura mo as long as ikaw ang Bia na nakilala ko, wala pa ring magbabago. Kaya sana naman pumayag ka ng maging girlfriend ko. 'Di ba? Napailing na nga lamang si Bia habang nagpipigil nga ng tawa. Ewan ko sa'yo, Leon. Talagang gusto mo pa ring ligawan ng may sakit na gaya ko Tara na nga. Buong maghapon ay nanatili lamang silang tatlo sa park. Nagawa pa nga silang kantahan ni Leon dahil nagdala nga ito ng gitara. Habang pinapanood sina Leon at Gino ay palihim nga silang kinuhanan ng litrato si Bia gamit nga ang kanyang cellphone. Kinagabihan habang nakahiga nga sa kanyang kama, katabi ang natutulog na nga si Gino, nakangiti nga na tinititigan ni Bia ang litratong kuha niya. Sa pagkakataong ito ay wala nga siyang ibang maramdaman kundi ang kasiyahan. Para bang nawala ang lahat ng takot ni Bia para sa kanyang surgery bukas. At dumating na nga ang inaabangan nilang araw. Ang araw ng surgery ni Bia. Nangunguna nga sa operasyon ay si Leon kasama ng ilan pang mga doktor at nurses. Buong gabi atang pinag-aralan ng mabuti ni Leon ang bawat prosesong kailangan niyang gawin upang maisalba ng tuluyan si Bia. Doc, fighting! Kaya po natin to! Masiglang saad pa nga ni Tanya nang makita si Leon na tila ba kinakabahan sa isang gilid. Tumango naman si Leon at agad na sumunod kay Tanya papasok sa operating room. Pagkapasok nga ni Leon ay nagtama pa nga ang tingin nila ni Bia. Agad na nilapitan ni Leon ang dalaga at marahang hinawakan ang kamay nito bilang pagpapalakas ng loob. Pagagalingin kita, don't worry. Marahang saad nga ni Leon. Palayo na nga sana si Leon kay Bia nang bigla siya nitong pigilan sa pamamagitan ng marahang paghila sa kanyang braso. Sorry, Leon.
Alam kong maling timing na sabihin ko to sa'yo ngayon pero in case na hindi ako makasurvive sa surgery na to, gusto ko lang malaman mo na takang tinitigan nga ni Leon si Bia habang inaabangan nga ang susunod nitong sasabihin. Ano yun, Bia? Takang tanong nga ni Leon. Ikaw ang papa ni Gino. Hindi rin totoo na may nakilala akong bagong lalaki pagkatapos ang nangyari sa atin. Kinakabahang sambit ni Bia. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Leon habang nakatitig kay Bia. Parang kailan lang ay ipinagpipilitan niya na siya ang ama ng batang, ngunit ngayon na nakumpirma na nga niya na ito mula mismo kay Bia ay para bang nanigas na nga siya sa kanyang kinatatayuan sa sobrang gulat. Saad pa nga ni Bia? Hanggang ngayon galit pa rin si Mama sa akin dahil hindi niya pa rin nakikilala kung sino ang ama ni Chino. Hindi ko sinabi sa kanya o sa kung kanino man. I'm sorry, Leon. Natatakot lang ako na hindi mo matanggap si Gino dahil hindi pa ako lubos na nagtitiwala sa iyo noon. Isang ngiti naman ang iginawad nga ni Leon kay Bia. I knew it. Alam kong ako ang papa ni Gino. Sa gwapo ba naman niya? Imposibleng ibang lalaki ang ama. Nakangiting saad pa nga ni Leon dahil kinailangan nga niyang basagin ang malungkot na mood. Gusto niyang manatiling positibo hanggang sa tuluyan nga niyang mapagaling si Bia. Ang totoo, pinipigilan lamang ni Leon na umiyak. Sa totoo niyan, alam na rin naman talaga ng lalaki pero hinintay lang niya na si Bia nga mismo ang magsabi. Dahil doktor siya, pina-DNA na nga rin niya ang bata at nakumpirma nga niya yon. Mas lalo na ngayon na si Bia na nga rin ang nagsabi mismo. Natatawang sabi nga ni Bia sa lalaki, napakamahangin talaga ng ulo mo. Kumalma na ang paligid matapos makapag-usap ng dalawa at nagsimula na nga ang surgery. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, sa wakas ay lumabas na nga rin si Leon sa operating room. Lumuluha ang mga mata ng binata kaya naman agad na napatayo si Dr. Alea na kasama pa nga ni Chino. Dr. Leon, how's my daughter? Agad na tanong pa nga ng doktora. Mabibigat nga ang paghinga ni Leon habang dahan-dahang umupo sa isang upuan. Leon, muling tanong nga ni Doktora Lea. Success po, Doktora. Sagot nga ni Leon na para bang unti-unti na nga ring binibitawan ng lahat ng takot at pangamba na dinadala niya papasok sa operating room kanina. Oh my gosh, Leon! Maraming salamat! Umiiyak nga na saad ni Doktora Lea bago napayakap sa apo niyang nagsimula na nga ring umiyak. Thank you, Dr. Leon. Thank you po. Umiiyak rin na sambit ni Gino. Pagkatapos ng kanilang munting pagdiriwang, ay pribadong nag-usap sina Doktora Lea at Leon tungkol sa inamin ni Bia. Ipinaliwanag na nga rin ni Leon ang lahat ng nangyari noon at ang side ni Bia nang sa gayon ay hindi na nga siya gaanong masermonan pa pagkagising niya. Hay naku, ang batang yun talaga. Buti na lang at ikaw ang ama dahil kung hindi baka pilitin kong ipabangon yun sa hinihigaan niya ngayon. Inis pa nga na saad ni Dr. Lea. Tahimik na napayuko lamang si Leon. Maging siya ay nahihiya nga dahil sa nangyari. Ilang taon siyang wala sa tabi ng kanyang magina habang wala man lang siyang kamalay-malay. Sige na Leon, puntahan mo na si Gino at kausapin mo siya. Sigurado akong matutuwa yun. Nakangiting sambit pa nga ni Doktora habang tinutulak nga palabas ng kanyang opisina si Leon. Habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Gino, ay mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Leon. Close naman sila ni Gino ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Simula noong ipinanganak si Gino, wala itong kinilalang ama. Kung kaya naman ganun na lamang ang takot ni Leon na ipakilala ang kanyang sarili. Paano kung magwala ang bata at magalit lamang sa kanya dahil sa pagiging responsable? Gino, are you busy? Pwede ba kitang makausap? Malambing pa nga na saad ni Leon nang makita nga si Gino na tahimik na naglalaro ng mga robot sa kanyang opisina. Agad na in-excuse nga ni Tanya ang kanyang sarili nang mapansin ang tensyonadong mukha ni Leon. Isa si Tanya sa mga nakarinig sa revelasyong nangyari sa operating room kanina kung kaya naman ay may ideya na nga siya kung ano ang nais na pag-usapan ni Leon at ni Gino.
Sure po, Doktor. I was waiting for you rin po. Kailan ba gigising si Mommy? Alin lang ang napaupo nga si Leon sa tabi ng kanyang anak habang pinag-iisipan nga ang mga tamang salitang dapat niyang sabihin. Ni hindi na nga namamalaya ni Leon na naluluhan na pala ang kanyang mga mata sa harap ng kanyang anak pala. Doktor, bakit po kayo umiiyak? Takang tanong pa nga ni Gino habang umiiyak ay napangiti na nga lamang si Leon dahil sa nangyari. Masaya lang ako, Gino. Sobrang saya ko ngayon kasi nagkatotoo yung lagi mong hinihiling. Ako ang daddy mo, Gino. Nanlaki ang mga mata ni Gino. Sa mga sinabi nga ng lalaki, agad pa nga nitong nabitawan ng kanyang laruan para nga lumapit kay Leon. Ikaw po ang daddy ko? Muling tanong nga ni Gino na tinanguan naman ni Leon. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Leon at agad na ngang kinulong si Gino sa kanyang mga bisig. Habang magkayakap ay ramdam ni Leon ang pag-iyak ni Gino at ang mga mumunting kamay nito na mahigpit na nakahawak sa kanyang suot na t-shirt. I finally met you, Daddy. Let's stay together po starting today, ah. Humihikbing sad nga ni Gino habang nakatitig sa mukha ng kanyang ama pagkatapos ng isang mahigpit na pagyayakapan. Yes, anak, promise. Sagot pa nga ni Leon habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Gino. Pagkalipas ang 2 buwan, sa awa ng Diyos ay na-discharge na nga rin si Bia at nadeklarang fully recovered mula sa sakit na halos 1 taon nga niyang iniinda. Sa kanyang recovery journey, hindi nawala sa kanyang tabi ang bibo niyang anak na si Gino, ang kanyang ina na si Dr. Leia at ang kanyang doktor/soon-to-be husband na si Leon. At syempre, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil hindi nga siya hinayaang mawala nito. Magkakaroon pa nga siya ng chance para nga maranasan ng isang kompletong pamilya. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagre-recover sa mga negosyong napabayaan ay kinasal na nga rin si Bia at Leon. Leon! Agad na kumaripas nga ng takbo si Leon patungo sa kanyang asawa na nasa lobby ng ABM Hospital ngayon at may daladalang isang itim na supot. Yes, love, may problema ba? Kinakabahang tanong pa nga ni Leon dahil sa ngayon ay tila ba isang dragon na naman si Bia. Nabubuga na nga ng apoy anytime. Mali ang binili mo sa akin, sabi ko, apple. Apple ang gusto ko. Reklamo nga ni Bia habang pinapakita nga kay Leon ang apple na galing sa supot. Napalingo naman si Leon sa paligid at nang makitang pinapanood sila ng mga andoon at iba pang nasa ospital, mas lalong ang nahiya si Leon. Agad niyang iginiya nga si Bia papunta sa kanyang opisina. Love, apple naman yung binili ko eh. Marahang paliwanag nga ni Leon sa kanyang asawa. Ang gusto ko yung apple na pulang-pula. Kulay pink kaya to, Leon. Reklamo pa nga ni Bia. Napakagat na nga lamang si Leon sa kanyang kuko nang makitang ang kaninang nagbabaga sa galit niyang asawa ay umiiyak na nga ngayon. Love naman, bakit pumunta ka pa dito para lang mang-away dahil sa apple? Baka mapano pa kayo ni baby natin. Malambing na saad ni Leon bago inakbayan ang kanyang asawa. Patuloy lamang si Bia sa pagiyak habang si Leon naman ay patuloy sa pagpapatahan sa kanyang buntis na asawa. Marami na nga siyang binasa tungkol sa pagbubuntis at mga bagay na kailangan niyang iwasan, ngunit mukhang malaking challenge pa nga rin para sa kanya ang harapin ng paglilihi ni Bia. Siguro kahit nasa Mars siya ay hahanapin siya nito para lang awayin. Iba talaga pagbuntis ang isang babae. Bakit ka nakangiti dyan? May nakakatawa ba? Inis na sad pa nga ni Bia nang makitang nakangiting mukha ni Leon habang pinapatahan nga siya. Wala, nakikyutan lang ako sa'yo. Usal pa nga ni Leon na nagpatigil nga sa pagiyak ni Bia. Bakit? Kasi mataba na ako ngayon at hindi na ako sexy tulad ng dati, ha? Sunod-sunod ba nga na saad ni Bia na parang bata. Saad naman ni Leon, hay nako, hindi ganun. Kahit maging bola-bola pang hugis mo, love na love pa rin kita. Sagot naman ni Leon sa kamuling niyakap ang kanyang umiiyak na asawa. Ewan ko sa'yo, Leon. Inis na sagot pa nga ni Bia.
Sakto namang bumukas ang pinto at excited na pumasok si Gino na kagagaling lamang sa kanyang eskwelahan. "Mommy!" Masaya nga na saad ng bata nang makita rin ang kanyang ina sa loob ng opisina ni Leon. Kasunod naman ni Gino ay ang kanyang lola na dinaanan nga siya sa eskwelahan. "Oh, bakit andito ka? Inaaway mo na naman si Leon?" Bungad nga ni Doktora Lea sa kanyang anak. "Nagpapalambing lang po to, ma." Sagot naman ni Leon habang nagpipigil nga ng tawa. "Hay nako, Leon, kaya yan nasasanay kasi lagi mong binibaby." Asar pa nga ni Doktora Lea habang nakatingin nga sa anak na si Bia. Napakamot na nga lamang si Bia ng kanyang ulo habang nakatitig rin sa kanyang ina. "Mama naman!" Inis nga niyang saad. Nagtawanan na nga lamang silang lahat sa loob ng opisina ni Leon. Pagkatapos mag-asara na isama-sama nga nilang kinain ng egg pie na binili ni Doktora Lea. Kinagabihan naman ay ang family dinner na dinaluhan rin ng pamilya ni Leon. Habang masayang pinapanood ang lahat ng taong nasa hapag, hindi maiwasan ni Leon na mapahawak sa kamay ng kanyang asawa. "May problema ba?" Concern na tanong nga ni Bia. "Wala naman, love. Masaya lang ako sana habang buhay tayong ganito." "Kapayapa," sagot pa nga ni Leon. Pasimple namang narinig ng kanyang ina ang inusal ni Leon. "Huwag kang mag-alala, anak, deserve mo ang lahat ng to dahil sa mabuti mong loob." Sad pa nga ni Lea kay Leon. Napangiti naman si Leon at napatitig nga kay Bia na ngayoy mahigpit ng hawak ang kanyang kamay. "Baka bigla kang umiyak dyan, ah. Akong buntis, remember?" Biro pa nga ni Bia. Isang tawa na nga lamang ang isinagot ni Leon bago marahang hinalikan si Bia sa noo. "I love you, Bia." Bulong pa nga ni Leon sa kanyang asawa. "Mahal rin kita palagi, Leon." Sagot naman ni Bia at sabay na nga silang napangiti sa isa't isa. Parang kailan lang ang tanging misyon ni Leon sa buhay ang magpasaya at sumalba ng maraming buhay sa pamamagitan ng pagiging mahusay na doktor at pagkanta. Kahit na may kaunting butas na naiwan sa kanyang dibdib dala ng kanyang "The One That Got Away", na akala niya hindi na nga niya makikita pang muli, minabuti pa rin ni Leon na hindi ito gawing hadlang upang mag-alinlangan sa pagtulong sa mga tao. May mga nakapagsabi man na sayang ang kasikatan na iniwan niya noon, alam pa rin ni Leon sa kanyang sarili na hindi mapapantayan ng kahit anong kasikatan ang kapayapaang meron ang kanyang pamilya ngayon. Nabubuhay sila ng totoo sa kanilang mga sarili, nagtutulungan at higit sa lahat nagmamahalan. Wala na nga silang mahihiling pa dahil sobrang saya na nga nila. Kontento na nga sila at naging sentro nga ng kanilang pamilya at pagmamahala ng Panginoon na siyang tumulong nga sa kanila sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan. Dahil nga sa pananalig sa Diyos at dahil sa tulong ng mga mahal sa buhay at ng wagas na pagmamahal, gumaling nga si Bia at nabigyan pa nga siya ng pagkakataon na magkaroon nga ng isang masaya at buong pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Leon at Bia. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Anita Hernando, Rex Roy, Presbyteros Rose, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, Nesbeth Hanaban, Vanessa, Chu, Carlita, Romeline, Kathy, Gemma, Kim, First, Sunny, Venus, M, Kim, Darlene at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli.